Uso pa rin ang mukbang sabay food vlogging katulad ng ginawa ng tiga Palawan na yun nga lang nadali o nakakain ng nakalalasong alimango. Good morning, guys! Narami karon guys sa Kabakawan, guys. Mga onmi karon. Ang minumukbang ng vlogger na ito, samut-saring seafood, fresh from Puerto Princesa City, Palawan. Kaon sa lato ko may time. Yung nilot guys. Ligatan, aliporos, nga na isaang. Ang among sudan may uga, may saging, may suwaki, guys. Sa video namang ito, ang kanya raw minumukbang, di umano, alimango, makikitang napapikit pa siya sa sobra raw sarap. Ang content niyang ito, nakabingwit ng milyon-milyong views. Pero ilang araw lang matapos na i-post ang video, nabalitaan na lang na ang mukbanger namatay. At isinare pa ng international sites. Nalason daw kasi siya ng kanyang minukbang, di umano, ng isang may sa demonyong alimango. Pagkain lang po ang dahilan na wala siya sa akin. Gaano katotoo na na-vlog pa ng biktima ang pagsipit sa kanya ni kamatayan? Hi! Nana po mo palit, guys! Ang sinawing palad na vlogger, tindera mula Barangay Luz Biminda na si Emma. Kamay na lang, isa na lang kautong human na, ubos na. Nagsimula ang kwento sa nahuli ng kanyang anak na mangingisda na si James. Yung alimasag, mga 15 to 20 po piraso. Alam naman namin paborito ni Mama, kaya po dinala namin. Pinaluto niya po kay Papa. Mali mga isang mangkok po. Pagtapos niya po kain, sabi niya parang ano daw po, nang mamanhid daw po yung mukha niya, yung balat niya parang ininat daw po. Parang nahihilo daw po siya ng parang mamamatay daw siya ng walang kalaban-laban, ma'am. Yung asawa ng kaibigan niya, ma'am, nagkudkod ng nyog, pinakain namin. Tapos din yun, sumuka na siya, ma'am. Pagtingin ko ulit sa kanya, ma'am, parang iba na yung itsura ng mama ko, parang kasi nangitim na po yung dito niya. Pumunta po kami ng City Light. Habang nagbibiyahe kami, ma'am, paigpit yung yakap niya sa akin. Tapos nagsasabi siya sa akin na anong mangyari, wag ko raw siyang patutubuhan. Pero dahil kulang sa gamit ang kanilang satellite health center, kinailangang ilipat si Emma sa mas malaking pagamutan. Pagdating namin doon, critical na yung pasyente ko. Si Emma, tuluyan ng binawian ng buhay. Lutang ako, ma'am. Sabi ko, mahirap lang tayo, ma, pero bakit mo kami iniwan? Sakit nga lang, bumitaw siya. Sakit din po. Kasi nawalaan ako ng babae na mahal ko. Doon na nila nakumpirma na nalason nga ito ng kinain niyang alimango. Pero anong klaseng alimango ba ito? Ang hindi alam ni James, napaka-toxic ng alimangong ito. Hinding-hindi dapat kinakain. Ito ang napaka-notorious na devil crab o kumong-kumong kung tawagin ng mga lokal. Medyo may konting bukol-bukol po siya or protruding po yung kanyang carapace. Striking color niya is medyo ma-reddish, ma-brown, or ma-orange. Meron niyang tinatawag na neurotoxins. Dahil nga ito ay neurotoxin, tinatamaan ng nerves, expected na yung pasyente ay makakaranas ng pamamanhid ng bibig, ng dila, pagkabigat ng muka. Pag matindi na, yung muscles sa paghinga ay hindi na makakakilos. At may hirapan ng huminga ang pasyente, eventually titigil sa paghinga o yung tinatawag na respiratory arrest. At napag-alaman ng aming team na hindi pala si Emma ang unang nabiktima ng kumong-kumong sa kanilang barangay. Pangatlo na siya. Unang-una, may namatay 2002. May kumain na isang matanda na babae. Nasundan din ng 2025. At nung araw na nalason si Emma, may kasalo pa pala siya sa pagkain ng kumong-kumong. Ang kumari niyang si Lolita. Siya ay kasama niya na kami talaga sa pagre-reels niya kahit saan kami magpunta. Ano na lang pala pag kayo na lang ni Pari maglambat pag wala kami, yari kayong dalawa.
hanggang may napansin si Lolita sa kakainin nilang alimango. Sabi ko, Mads, parang yan may yung nakakalason. Sabi niya, hindi ni, basta nakadaan sa apoy. Sabi niya, hindi yan makakalason. Nakikita ko sa kanya, sarap na sarap talaga siyang pumain. Kaya talagang napakain na rin ako ng crabs na yun. 3 pieces. Yung unang kain ko, wala okay. Yung pangalawa, medyo parang nakaramdam na ako. Yung pangatlo, parang nakakain ako isang sachet ng bitchin po. Wala nang lakas yung buong katawan ko. Talaga, sabi ko, Lord, huwag mo muna akong kunin alang-alang sa mga anak ko. Kaya doon na nila ako gianuhan lapatan ng mga gamot. Pero bakit si Lolita nakaligtas habang si Emma natuluyan? Gayong pareho lang naman silang kumain ng kumong-kumong. Most likely, mababa lang yung dose ng lason na na-ingest niya. Huwag din tayo basta-basta magpapasukan ng pasyente. Kapag yun ay na-ingest na, nasa tiyan na, tapos pag pinasukan mo yung pasyente, lalong masusunog yung esophagus, yung daluyan kung saan dumadaan yung pagkain. Tapos yung toxic na suka, pwede pa niyang ma-ingest at galing sa tiyan, mapunta sa baga. Ang mga alaala ni Emma, sinasariwa na lang nila sa panunood ng kanyang vlogs. Dati magagalitin siya, naging masayahin siya. Nakikita ko na gustong-gusto niya yung ginagawa niya. So sinusuportahan namin. Yan ang snack ko guys! Oh, malaki ang mata! Tapos sinasabi niya sa akin, anak, pag nagsahod ako sa vlog ko, ililibre kita. Gusto niya makilala siya. Tapos sa ganitong paraan pa. Ang dami ng mga vloggers, ginagawa siyang content. Yung sobrang sakit po sa na pag nagsisearch ka sa True Google, devil crab, mukha niya yung makikita mo. Ay hapon guys! Oh. At hindi rin daw totoong ivlinag ni Emma ang pagkain ng kumong-kumong na nagpaalarma sa ilan. Nais din daw nilang linawin na ang kinakain ni Emma sa nag-viral niyang video, Magkakuha ng sili. hindi ang nakalalasong alimango, kundi ang shellfish na saang o ranga-ranga na ligtas namang kainin. Nakakasakit nga lang po kay napakalat sila ng maling balita. Sana po, inalam po muna nila. Walang actual video ng pagkain mismo ni Emma ng devil crab. Samantala, sa pag-iikot ng aming team sa Barangay Luz Viminda, napag-alaman nilang marami pala sa mga residente rito, hindi rin pamilyar sa kumong-kumong. Marami namang mangingisda na hindi lahat sagad sa kalaman pagdating dyan sa devil crab. Hindi ko alam kung ano po ang itsura niyan. Ito po ay hindi lumalaki, 6 na sentimetro or 2.36 inches lamang. Ang pamunuan ng Barangay Luz Viminda nagpaskil ng mga poster na nagpapakita ng itsura ng kumong-kumong. Pag nakikita nila yan, alam na nila na hindi yan kinakain. Kapag hindi natin kilala, pakiramdam natin ay devil crab siya, huwag na nating kunin sa dagat at itry din kainin. Kahit nalutuin siya, hindi pa rin nawawala ang toxin, kundi nandoon pa rin siya sa devil crab. Sana balik siya kahit na isang oras lang, ma'am, makausap lang namin siya. Masabi lang namin sa kanya na kung gaano namin siya kamahal. Kung ano yung achievement ko, alam ko masaya siya. At ako nang bahala sa mga kapatid ko, sa papa ko. Hindi kayang patayin ng apoy ang laso ng kumong-kumong. Pero kayang patayin ng kaalaman ang maling akala. Mag-ingat, maging mapanuri, at tandaan po ang itsura ng alimangong ito. Huwag na huwag kainin dahil nakamamatay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.